Sa Pinas ako, sobrang nahirapan ako nung makapasa ako sa medical nung sa dental. Actually, hindi ako pasado sa dental kasi ang din nakita sa x-ray ng ngipin ko, ng wisdom tooth ko is recommended for surgery. Ang nagastusan lang ako sa root canal treatment ko is yung crowning. Pumutok yung ugat, yung hemorrhoids. Kasi di ba yung hemorrhoids or almoranes is para siyang ugat na nakausli. Tapos sabi ng doktor, yeah, you have internal hemorrhoids and then this is very small, so I will remove it now. So, imagine guys, tapos yung gamot na reseta sa iyo is libre na yan. Pupunta ka lang dun sa pharmacist, ipakita mo lang yung reseta at yung health card mo, yung... Hi guys and welcome back to my channel. So for today's vlog guys, ay mag-share ako kung ano na ba yung mga health card benefits na nakuha ko dito sa Taiwan bilang isang factory worker. For sure, I know marami kayong concern about sa health niyo, lalo na pag darating kayo ng 30s, and mga mild lang to sa akin, mga mild lang to na mga operations or mga benefits na nakuha ko sa health card. And pag factory worker kasi dito sa Taiwan, automatic meron tayong health card. Like sa Pinas naman, di ba, meron tayong PhilHealth. Pero ang pagkakaiba lang kasi sa Pinas at sa Taiwan, sobrang napakaganda ng health benefits nila dito na makukuha. Medical benefits na makukuha mo dito sa Taiwan compare sa Pinas. Halos wala kang babayaran. Halos lang pero syempre may babayaran ka pa din. So, unang-una talaga na nagustuhan ko pagdating ko dito sa Taiwan is yung sa ngipin. Ang binabayaran ko lang usually is 150 lang every nagpapalinis ako. So, dito guys, yung tracking system nila sa clinic nila. For example, pupunta ka ganitong clinic. Matatrack nila kung nagpapalinis ka dun sa ibang clinic kasi sasabihin nila na, sir, hindi ka pa pwede magpapalinis kasi wala ka pang 6 months. Kasi yung last, for example, nagpalinis ka ng January, tapos pupunta ka ng May, sa ibang clinic naman, hindi doon sa unang clinic na pinuntahan mo. Makikita nila kung kailan yung last na linis mo. Kung kumbaga may track record sila, parang i-tap nilang nila yung health card and makikita na doon siguro nila kung ano yung mga previous na na-avail mo na sa card mo. So yun, kasi na-try ko siya dito, hindi ako masyadong nagtatrack ng oras or yun ng date. Kasi pag, for example, day off mo, tapos pag sabihin ng kasama mo or kakilala mo, yung paliste ng ngipin sa ganito, o sasama ka. So tapos nun, once nga is hindi pa ako pwede magpalinis kasi wala pa akong 6 months. Kasi ang recommended nila is within 6 months pwede ka na magpalinis kung kung ano yung last mo na linis. So yun siya. And sobrang very ang ganda ng in terms sa linis na na-experience ko. And sa linis naman, kasama na doon yung pag-x-ray ng ngipin mo, i-x-ray nila, tapos nakita doon kung ano yung pwede nilang mga ngipin na sira. Alam nyo ba guys, story time lang. Nung sa Pinas ako, sobrang nahirapan ako nung makapasa ako sa medical nung sa dental. Actually, hindi ako pasado sa dental kasi merong akong nagpapasta, and hindi lahat ng ngipin ko napastahan kasi I think magkano yun, 900 or 300, 600 kasi ilang ngipin ko ang papastahan, sira na, tapos meron pala akong decay na tooth dito. At I think sa taas, yung wisdom tooth ko sa taas, I think sira na yon. And kaya pala ako bad breath kahit mag-toothbrush ako 3 times a day kasi nga sira na yung ngipin ko sa taas. At nalaman ko lang yun nandito na ako sa Taiwan. Actually, parang inano naman yun doon sa Pinas nung nagpa-check ako sa ngipin ko na kailangan nilang ibunutin. Pero hindi siya covered nung medical yung health card nung sa company na tinatrabahoan ko. Kailangan ko pa magbayad ng 1,000 plus ba yun? Or basta may ganun pang certain amount na kailangan ko bayaran. So hindi ko siya in-avail kasi nga siyempre hindi naman ako ganun. Talagang hindi naman naghihirap. Kumbaga yung sahod ko talaga sa Pinas guys, sakto lang talaga. And siyempre may pinapadalhan ganun. So yung ganung scenario. So nung pagdating ko dito sa Taiwan, talagang yun yung parang unang tinanong ko talaga sa mga kakilala ko kung saan pwede dito magpa-check up ng ngipin, free ba, ganun, magkano yung fee. And meron akong vlog actually niyan nung nagpabunot ako ng ngipin. So nagpabunot ako ng ngipin dito sa taas. And then after noon, meron ulit pinunot sa taas. Actually, yung wisdom tooth ko yun dito, dalawa sa taas. Kasi parang na siya, sira. Tapos may mga pumapasok pa na mga sobra-sobra sa pagkain. Ano yun? Ki yun sa yun sa Bisaya. So yun. So, ang doon yung
tooth decay removal or pagbunot ng ngipin in simple terms. So yun. And then, ang maganda lang din dito is kasama na doon yung gamot. Iresitahan ka nila ng gamot. And then, yung yung mga pharmacy nila dito, automatic, i-present mo lang yung reseta na binigay ng doktor o yung dentist. Bibigay mo lang doon, bibigyan ka ng agabot and wala kang babayaran. So, ang binayaran ko lang, every time ganun ako magpa-check up, magpalinis, or magpabunot ng ngipin is 150 NT or almost 300 sa peso lang yung mababayaran mo pag nandito sa Taiwan. That's why i-maximize nyo yung health card nyo, guys. Sobra ang dami niyang benefits. Kung may naramdaman kayo sa katawan nyo, meron kayo na kung anong mandyana, something problem with your body, ganun, ipa-check up nyo na agad kasi sobrang ang ganda ng benefits, medical benefits nila dito sa Taiwan. So, yun yung ginagawa ko. And then, yung pangatlo na isa sa mga na-maximize ko din doon is yung pag-remove ng wisdom tooth ko. Di ba yung sa ibaba ng wisdom tooth, meron din tayo, pero hindi siya ganun parang simple na ngipin lang yun siya. Parang hindi siya ganun komplikado. Pero itong wisdom tooth kasi impacted siya. So, hindi ko alam if makarelate kayo kasi yung marami tayong mga case na may mga wisdom tooth na hindi na kailangan i-remove. So, nagkataon lang yung wisdom tooth ko is impacted. Ano yung parang impacted? In-explain sa akin na yung ngipin mo, ito yung ngipin mo. Tapos yung wisdom tooth mo, nakaganon siya. So, parang nakatagilid siya. And then, as the years goes by, yung wisdom tooth mo, gumaganon. Kasi tumutubo siya eh. Kaya yung isang ngipin mo, nasisira. Kaya siya masakit. Kaya siya minsan, sumasakit yung wisdom tooth mo. Kaya nung bunot ng ngipin, and then nakita sa x-ray ng ngipin ko, ng wisdom tooth ko is recommended for surgery. So actually sinabihan ako, pero matagal-tagal pa, after a year ko pa siya before ako nag-decide talaga na mag-surgery kasi yung doktor na unang clinic na pinuntahan ko is needed na talaga. So yung unang ni-remove sa akin is dito yung unang ni-remove sa akin, and actually bad experience yung unang pag-remove sa akin, pero grateful naman ako kasi kumbaga, kung di dahil na-remove yun, mas continue parang masakit. Bakit bad experience? Kasi yung nangyari, kasi yung katabi ng ngipin ko is sira na din. So, nung nasira siya, nadagdagan yung sira. Kaya, yun, parang na-disappointed lang ako. Kasi ang dapat pala dun talaga is hindi ka lang sa clinic magpabunot ng wisdom tooth. Doon talaga sa hospital mismo. Kung ano yung kasi nung unang clinic na pinuntahan ko, ang recommend niya sa akin is pupunta talaga ako ng hospital para mag-surgery ng wisdom tooth. So sabi ko, wag muna, ipagpalibang ko muna. Tapos nung pangalawang clinic na pinuntahan ko, sabi niya kaya niya daw i-remove yung wisdom tooth ko. Kasi yung wisdom tooth, guys, hindi siya basta-basta na surgery lang, simple surgery lang kung dyan kayo sa clinic, kasi kailangan siya hiwain siya. Kung baka surgery, meaning meron talaga siyang tahi, kasi hiwain talaga yung anesthesia mo, ilang turok. Talagang ganun yung nangyari sa akin. Tawang unang surgery ko ng wisdom tooth ko, sobrang sakit talagang, ginanon talaga yung yung bibig ko. Tapos, so after nung surgery ko, para akong na-paralyze na half, kasi hindi ko to magalaw talaga, tapos parang namamaga. Pero nakakain pa din naman ako. So, yun lang yung nag-absent lang ako sa work. Hindi ako nag-absent pala, nag-absent ako for, I think, 2 days. Kasi para at least makarecover yung ngipin ko, kasi ang sakit. And, now, don't you worry naman kasi meron naman silang nire-reseta na gamot. And so far, so good naman na yung ngipin ko dito. Tapos, yung isang wisdom tooth ko dito sa gilid, ito yung pangalawang wisdom tooth na ni-remove nung another clinic ulit to. Yung clinic na pinuntahan ko ulit is ni-recommend to ng mga kababayan natin, si Doc Allen. Si Doc Allen is yan talaga yung yan talaga siya yung clinic or dentist ng mga Pinoy factory workers dito sa Taiwan, kasi nagpapa-installment siya. Hindi to sponsored, nagpapa-installment siya, tsaka discounted yung mga item doon. Later, meron akong isang operation or benefits na nakuha ko sa kanya. So, yun. Si Doc Allen, nasa Taichung lang yan. Kung nasa Taichung ka, nasa city lang yan ng Taichung. Nandyan yung clinic niya. Search nyo lang sa Facebook, Doc Allen. So, ito kasi impacted din yung isa. Tapos, nung nagpunta ako doon, magpalinis lang sana ako. Actually, ni-recommend niya na sa akin yon after nang nakita niya doong isa. Tapos, itong isa. Sabi niya, magpa-schedule ako. So, sabi ko, hindi muna ngayon. So, nung pumunta ako, sinabihan ko lang yung friend ko na nagpa-adjust ng brace niya. Talagang hindi ako pinalabas sa clinic nila
hanggat hindi ako pumayag na i-remove. Kasi yung ngipin ko daw, yung isa is sobrang impacted na nga. Kumbaga madadamage na yung isa kong bagang kung hindi ko siya i-remove. Kasi nga na-damage na yung isa. So para to avoid ma-damage yung isa, kailangan ko na siyang i-remove agad. So no choice ako, nagpirmala ako ng parang consent na sige, i-remove na lang. So ayun, ni-remove nila. And grateful ako doon kasi sobrang lalim and sobrang laki ng wisdom tooth na nakuha. And to be honest, yung isa kong bagang hindi siya nasira and okay siya ngayon compared dito sa isa. And yun, so okay yung removal ng wisdom tooth ko. Since nabanggit ko na yung isa, ito yung tatlo, ito yung pang-apat na nakuha ko na paggamit ng health card, yung root canal treatment. Kasi nga, since nasira yung isang ngipin ko dito, nirecommend ako ng doktor na i-root canal yung isa kong bagang. Root canal meaning, hindi bubunutin yung ngipin mo, i-repair lang siya. So, root canal, kung di nyo pa alam to, nag-research din ako ito sa YouTube, sa Google, kung paano ba to. Meron siyang parang, patayin yung ugat mo, tapos lalagyan siya ng artificial na ganito, ganyan. Basta panoorin nyo lang yung details kung paano yung root canal. And to tell you honestly guys, yung gastos ko sa root canal treatment, hindi siya umabot ng 2,000 or ganon. Ang naging gastos ko lang sa root canal is yung pagbalik-balik ko sa clinic. Kasi ang root canal guys, hindi siya isang bagsakan lang, hindi siya isang treatment lang. Kailangan mo, I think nakalima ata ako nun. Basta nakadami ako kasi nag-root canal ako sa unang clinic. Sa unang clinic ako ng root canal, and din kinontinue ko doon kay Doc Allen. So, dalawa yung clinic na nag-root canal sa bagang ko. So, yung una, meron siyang itutuhugin, pero may anesthesia naman siya guys. Huwag kayo mag-alala kasi feeling ko, based on my experience lang ha, kasi sobrang well equipped yung mga dentist nila about sa knowledge and about sa equipment of course. Sobrang advanced sila dito and walang hassle yung nangyari sa pag-root canal treatment ko. So, wala siyang gastos. Ang binayaran ko lang, ang every talaga session is 150 lang. Parang nagpabunot ka lang o nagpalinis, yun. Ang nagastusan lang ako sa root canal treatment ko is yung crowning. So, yung parang crowning, yung fake na parang, kasi yung bagang ko guys, siyempre, inayos nila, ganun. So, ang natira na lang sa bagang ko is maliit na lang. So, kailangan siya, lagyan siya ng fake na at least parang sakra. Basta i-search na lang, crowning. Yan yung ilalagay sa top ng bagang ko para magmukha pa rin siyang ngipin na parang bagang para makakain ako ng maayos, makanguya ako ng maayos. Kasi diba yung ngipin natin dito sa pinakadulo, ito yung importante sa lahat kasi ito yung panguya natin. Kaya, nirecommend ng doktor ko na wag siyang bunutin, i-root canal treatment na lang siya. So, nagastos ko doon. Actually, kaya lumipat ako ng ibang clinic kasi nga, yung unang clinic, yung sa mga local people or yung Chinese, yung root canal treatment, yung crowning lang na part, yun yung nagpapamahal eh. Ang binigay nila sa akin is 20K. Pero nag-offer sila ng installment. Pwede siya installment dito. Ngayon, nung pumunta ako kay Doc Allen, doon sa may Taichung nga, ang root canal, ang crowning lang na amount is nasa worth, I think 8,000 yun eh. 8,000 and installment pa yun guys. So, hindi siya isang bayaran. Every time magpa-root canal treatment ako doon, magda-down ako ng 1,500, 2,000, hanggang sa mabuko yung 7,000. And then yung final ko na ilalagay na yung crowning kasi tapos na yung root canal treatment, doon na ako nag-fully paid. So, hindi siya mabigat. So, that's why very laking benefits nung health card natin dito sa Taiwan. And sobrang naging okay yung ngipin ko. And yung crowning okay na ako ngayon. So, yun, gusto ko lang i-share to sa inyo kasi alam ko, nag-worry din kayo. May nakita ako sa TikTok na mayroong nagpa-root canal dito pero nasira. I highly recommend na before kayo magpagawa ng ganyang operation or ipaano nyo, make sure na yung clinic na pupuntahan nyo is parang legit naman. Hindi naman siya yung parang baka sa gilid-gilid or what. Ano man nyo naman yan eh. Ano nyo yan sa reviews. Kung mayroon kayong kaibigan na may experience na doon, yung mga luma na kasama nyo, magtanong-tanong din kayo. Huwag kayong sugod na lang sugod na hindi kayo magtanong. So, yun yung isa sa mga advice na gusto kong i-impart sa inyo before kayo mag-go. Kasi ang hirap guys pag magkaroon ng infection. Kasi nang nakita ko sa TikTok is merong natira ng ngipin dito sa yung pagbunot ng wisdom tooth niya. So kaya nagka-infection talagang lumaki yung mukha niya and
nagpa-opera talaga siya doon sa mismong hospital. So, iba yung clinic ha, iba din yung hospital. Kasi pag, if you talk about surgery na kasi, is meron na yung mga tahi, mga ganon. May mga clinic na kaya nila mag-surgery ng wisdom tooth. And may mga clinic naman na i-recommend ka nila talaga na sa hospital i-do ang surgery. So yun lang. So, always follow your dentist and follow your instinct din. Yun. So, ako, I highly recommend dun kay Doc Allen kasi parang based on my experience, okay naman yung naging nangyari sa akin sa wisdom tooth removal ko and din sa root canal treatment. And itong panghuli na benefits ko nito lang, actually kakagaling ko lang ng hospital. Actually, nung una, hesitant talaga ako kasi sabi ko, okay naman yung feelings ko or is yung, next is yung hemorrhoid ko. Yung hemorrhoids ko kasi o yung almoranas in short, sa Tagalog is sa Pinas pa to, way back pa nung sa Manila pa ako. And nung una ko siyang na-experience kasi nung lumabas to talaga nung pandemic. And meron na ako actually talaga nito siguro nung high school or nung college na pag every time nagpo-poops ako, dumudugo yung sa puwit ko. Pero nawawala naman siya, hindi pa siya ganun ka-worst. Naging worst lang siya is nung sa sa Manila ako is nung especially nung nagtrabaho sa corporate and then nung pandemic and then nung sa pandemic sa bahay lang di ba tayong trabaho. And since work at home ako, parati ako nakaupo. Tapos yung pagkain ko is more on noodles, yung may mga ganun. Tapos especially nung pagkakain ko ng maanghang. Tapos yung magsi-CR ako is nagsi-cellphone, tapos nanonood ng movie, tapos matagal ako nakaupo. And nung naramdaman ko siya is nung una parang okay lang, tapos naramdaman ko siya ang sakit, sobrang sakit kasi hindi ako makaupo. Tapos nung mag-CR ako once dun pa sa Manila nag-CR ako once, meron akong vlog nito kasi ito yung vlog na pinakamadaming views sa YouTube ko, hindi actually yung Taiwan journey ko, ito yung pinakamadami. So why na share ko sa inyo kasi alam ko sa may mga lalaki din, may mga lalaki, babae, ang maraming nakaranas nito. Pero wag kayong mahiya talaga na magpakonsulta sa doktor. Kasi at the end of the day, syempre yung health natin, yung talagang pag magkaroon ng infection yan, pag hindi nyo mapacheck up, diba? So, yun. So, balik tayo doon sa balik tayo sa story paano ako nagkaroon. So, naligo ako noon, tapos nag-poops ako. And sobrang yung hard poops ako. Kinabahan ako noon kasi para akong nag-menstruation guys, na biglang pag poops ko noon, yung hard poops na pinilit ko talaga, pumutok yung ugat, yung hemorrhoids. Kasi di ba yung hemorrhoids or almoranas is para siyang ugat na nakausli. Tapos pumutok siya and then pag after ko mag poops, tapos tumayo ako. Internal hemorrhoids kasi yung sa akin siya, talagang para akong nag-menstruation siya na hindi naman madami yung dugo. Parang alam yung umano sa hita mo, nung tumulo sa hita mo, tapos doon ako nag-worry na, tapos nag-research ako, ganun. And may mga kaibigan pala ako na tinanungan ko, ay, ganun. And hindi ko yun pina-check up sa doktor. Ang ginawa ko lang nun, kasi nahiya pa nga ako dati. Ang ginawa ko lang nun talaga is, ni-research ko is yung healthy living. Iwasan mo yung spicy, tapos uminom ka ng tea, tapos pag-exercise. So that's the time, nag-start ako mag-jogging, mag-exercise. Yun, nag-start. And sobra nakatulong yun sa akin. Kung hindi ako nagka-almoranas, hindi siguro ako ma-proceed dun sa pagja-jogging. Until now, hanggang na umabot ako ngayon na nag-gym na ako, ganun. So, dun ko na-build yung healthy living lifestyle ko dahil sa almoranas ko. Tapos, nito lang, may ni-share ko nga na nawala ba. Actually, nawala siya, guys. Nawala siya, hindi na siya ganun ka-worse na kaya ko nang umupo, hindi na masakit. Kasi nga, iniwasan ko na kung dapat yung iwasan. Nag-healthy living ako. So, nito lang kasi, parang nag-worry na ako. Kasi, pagdating ko dito sa Taiwan, wala na siya. Parang, dudugo lang siya pag kumakain ako ng spicy. So, dapat iniwasan ko na lang spicy. Pero, nandun pa pala siya. Akala ko siya nawala na siya totally. Pero, ang natira lang kasi is, kausap ko yung doktor kanina, yung hemorrhoids bulaw, is hindi naman siya ganun kalaki. So, hindi siya ganun ka, nakauslit talaga. So, that's why, hindi ko daw maramdaman yung pagsakit sa pag-upo. Pero, ang lang is pag kumakain na ako ng bawal, dun lang daw siya nag-worsen. So, better daw na kaya remove ko na kanina. Actually, tatlo talagang na-shock ako kasi tatlo daw. Kailangan ko ng 3 pang schedule. Ay, 2 pang schedule para i-remove yung 2 kasi maliliit lang naman daw. So, yun. So, nung nakaraang weeks lang, nag-worry ako kasi bigla siya dumugo ulit. Kasi,
kumain ako ng spicy. So sabi ko, baka pag hindi ko to pa-operahan, baka mag worse na siya. So yun yung buti na lang dito sa dorm, mayroong kaming nurse. So pag magpa-surgery ka or mayroong kang problem sa health mo na medyo major magpa-schedule ka muna sa nurse, and then sila na yung karoon ng schedule, bibigyan ka lang ng sleep, tapos pakita mo lang sa hospital, and then pagdating mo sa hospital, punta ka lang sa customer service, representative nila doon, and then i-guide ka na nila. And then sobrang efficient yung nila dito, yung health system. So may health card ako, tinap ko lang doon, and then every doctor specialist meron silang cubicle. As in, amazing guys, na-amaze nga ako kasi pagpunta ko doon, kaya mong pumunta ng hospital na wala kang alalay kung magpa-surgery ka na ikaw lang mag-isa, kung hindi naman major, hindi mo kailangan ng kasi for example sa akin, hemorrhoids removal, pwede naman umuwi, hindi naman ako pwede hindi siya para sa tawag dito, na kailangan mo magstay sa hospital, matulog doon. Hindi. Yun yung nangyari sa akin, parang wala lang, may kinuha lang siya na pag-check kanina ng doktor, bilang syempre pinagilid ako, tapos tiningnan yung sa anus ko, tapos ganun, tapos may inano sila na aparatos, tapos tiningnan doon, tapos sabi ng doktor, yeah, you have internal hemorrhoids, and then this is very small, so I will remove it now. So sabi na siya ako, why no, don't worry, this is just lang daw, minimal lang na parang surgery, talagang walang anesthesia, walang ganon. So biglan niya lang, hindi ko naramdaman na kinat niya or what, hindi ko alam kung ano yung ginawa, kasi tinanong ko naman yung assistant niya, hindi rin marunong mag-English. Tapos yung doctor naman is sobrang medyo matanda na, tapos kunti lang yung English na naintindihan. Basta ang sabi niya lang is your is already okay, and then you have 3 internal hemorrhoids, so you can schedule after 2 weeks, ganon. So hindi daw pwede na sabay-sabayin agad. So yun, so sabi ko sige, I can go back at this date. So ako yung nag-set ng date, depende on my day off, basta after 2 weeks upward. So yun yung naging process ko sa pagpa-remove ko ng internal hemorrhoids, kasi yung hemorrhoids may external, may internal. So yun guys, pag meron kayo niyan, this very common, especially sa mga babae na nanganganak, kasi magkakaroon talaga kayo niyan. So wag kayong mahiya na pa-check up sa doktor. And naman yan confidential naman sa kanila, kasi they're expertise naman nila yan. So wag kayong mahiya talaga guys. So ayun, grateful ako na napunta ako ng Taiwan and na-maximize ko yung health card benefits or medical benefits nila dito. Ayun. And then yung pang another pa na naging benefit sa akin dito is ito yung panghuli, na sobrang simple lang pero very nakakatulong. Yung every time magkaroon ka ng sakit na lagnat or headache or ganon. So usually naman ang sakit is yung sakit sa katawan or lagnat or ganon. Yung mga simple lang na and yung gamot nila dito guys is sobrang effective. And magpupunta lang kami sa clinic, tapos pa-check up, tapos resetahan ka. Hindi siya katulad sa atin sa Pinas na punta ka doon, magbayad ka ng check-up fee, tapos mayroon iba pa yung bayad mo sa gamot. Tapos hindi ko na alam bakit mayroon pa tayong health card system or PhilHealth sa Pinas. Hindi naman ganun natin ma-avail. Makaka-avail ka lang yung mga major surgery, mayroon ganun. Pero yung mga paggamot mo sa lagnat, gamot mo sa bakit dito sa Taiwan guys, libre yan. Totoo, libre yan. Yung gamot sa lagnat mo, yung sa headache mo, magpa-check up pa lang doon, tapos merong isang i-reseta, mabayaran mo lang, parang check up fee na siguro gano'n, is 150 lang. Every time pupunta ka sa clinic, ang babayaran mo lang na basic pay, na babayaran mo is 150 NT. Imagine guys, tapos yung gamot na i-reseta sa iyo is libre na yan. Pupunta ka lang dun sa pharmacist, ipakita mo lang yung reseta at yung health card mo, yung ARC mo, or yung ID card mo, makuha mo na yung gamot agad, tapos uwi ka na. Tapos as in, sobrang napaka-easy dito yung health card. Kaya ko to sinishare sa inyo guys, kasi sobrang na-overwhelm lang ako. Sobrang I really appreciate and sobrang grateful ako na nasa Taiwan na talaga ako napunta bilang isang OFW. So yun lang guys. So as I always said, kung meron kayong health card dyan, kung may mga naramdaman kayo sa katawan nyo, gamitin nyo yan. Kasi nga, gumagala kayo kung saan napupunta. Pagpunta pa ng clinic, hindi nyo magawa. Diba? So, para sa health nyo yan. Tsaka huwag kayong mahiya, kasi mga doktor naman yung mga yan eh. Wala lang pakialam kung ano yung mayroong sakit ka or Don't be ashamed of yourself. Be ashamed kung hindi mo nagawa ng paraan kasi nahiya ka. Hindi makakain yung hiya, hindi
hindi ka mabubuhay sa hiya. So, yun lang. And sa mga nag-a-apply dyan sa Taiwan, as I always said, always believe in yourself, and God is good all the time, and all is well. Bye-bye, God bless, and good luck.